Yan, maganda hapon sa ating lahat. Tsaka nakabidyo tayo okay lang. Okay lang. Kasi sinishare din ito ang gawain natin, sinishare din natin doon sa mga hindi pa nakakarinig na salita ng Diyos. Inano natin ito sa YouTube channel ko. Tapos sinishare ko ito sa mga friends ko, no? At paano na nakakarinig sila ng payo kapag pinanonood natin yung video na yan. Sige, Pastor. Malaking bagay siya. Ako talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung wala ako sa Panginoon, ewan ko nasaan ako. Kasi talaga lang siya pinahawakan ko sa buhay ko. Although may isang kakamay ako salta, pero pinaparimay sa akin ng Panginoon, hindi ka ganun dapat. Hindi ganun ang ugali mo, hindi ganun ang pananalita mo. Kaya, Katoliko ako nung araw, pero may takot na ako sa Panginoon dahil hindi naman ako maging mabuting tao kung wala akong takot sa Kanya nung pa. Nakilala ko ang Diyos, bata pa ako, pero napakabuti ng Diyos talaga dahil nakita ko ang Panginoon. Kasi talagang totoo yan dahil nararamdaman ko. Di ba nga sabi niya yung isang ano sa Bible, sa Hebrews, yung babaeng prodigal son, yung babaeng hindi magandang trabaho, di ba? Naging prostitute siya, pero anong ginawa niya, di ba? Nagsisi siya, nanampalataya sa Diyos na kaya siyang baguhin. Kaya lahat tayo may pag-asa, meron tayong Diyos na sinasampalatayanan. Alam ko may gagawin ng Diyos sa buhay natin dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, ewan ko kung nasan tayo ngayon. Kung ano ba yung, hindi reliyon, ito ay relasyon sa Panginoon. Kung reliyon titingnan natin, babagsak tayo. Pero ang relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Kaya salamat sa Panginoon dahil na nakita ko ang tunay na direksyon ng buhay dahil sa Kanya. Salamat sa Panginoon. So siguro simulan na tayo habang hinihintay natin sila. Yung mga kasama ko rin ay habol daw sila. Yan, sabi ko. Okay, tayo umawit sa Panginoon. Awitin natin, O aming Diyos. Sa diwa ng iyong kabanalan, inialay sa iyong buong karangalan ang lahat ng kapurihan sa iyo'y nakalaan.
sa gabing ito, Diyos, kami po ay muli narito, Panginoon, sa opisina ng aming chairman, Panginoon, Sterling. Dalayan namin, O God, na sa gabing ito, Diyos, ay maramdaman nila ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na nais mo silang makasama sa iyong mga pangako mo, Panginoon. Magiging lingkod, Panginoon, dalayan ko God na gamitin niyo lamang, Panginoon, ang iyong lingkod na maging ilaw at asin at maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa lugar po ito, Diyos. Salamat sapagkat bukas ang barangay, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa mga oras po ito, Diyos, pupurihin ka namin at dadakilain ka namin sa mga oras po ito, God. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang,
O Diyos, ay inaalay namin sa iyo bilang pagpuri at pagsamba namin sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, God. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy po na manguna sa gawain nito, O Diyos. Gabayan niyo po kami at gabayan niyo po kami, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas at maluwalhati ng batsa sa amin narito, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka ng batsa sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus, Father, pinagsabi namin. Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po kayo. Salamat sa pagdalo. Ito pong video pong ito, binibideo po natin yung gawain natin. No? Makikita nyo po ito sa ating sa walang iwanan. No? Pinupost ko po ito doon sa walang iwanan po natin. Diba na may GC po tayo nung tayo ay nag-ano po tayo sa ating pong eleksyon. So ito po ay makikita nyo po ito doon po sa pinupost po natin ito doon sa ano po natin. At sinishare din natin ito sa mga iba natin sa mga ka-Facebook natin, kano natin, is yung napapakinggan natin sa gabing ito, napapakinggan din naman nila. No? Bagamat na ano, kaya yan. So nakaraan ay atin nga po napag-aralan yung patungkol nga sa kaligtasan, salvation. Ngayon, sa gabing ito ay pag-aralan po natin yung salita ng Diyos, yung Biblia, no? Kung gaano ba katotoo ang Biblia sa buhay po natin. Kung bakit kailangan natin ito habang tayo ay narito po sa mundo. No? So, darating pong araw, alis po tayo rito. Dito sa mundo ay pansamantala lang po tayo. Hindi po tayo tatagal po rito ng ilang taon. No? Ang binigay lang sa atin ng Diyos sa mundong ito ay 120 years lang. Ibig sabihin, ang buhay ko at buhay mo ay hanggang doon lang yon. Mapalad ko kung aabot tayo roon. Pero hanggat tayo po ay buhay pa, ibig sabihin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na makilala po natin siya at mapaglingkuran po natin siya ng totoo. Kasi dalawa po ang may totoong lingkod ng Diyos at may hindi totoong lingkod ng Diyos. No? Kaya kumbaga sa mayroong piki at mayroong totoo. No? Kasi pag napunta kayo sa piki na lingkod ng Diyos, ay mapapahamak po kayo. So, kaya dapat nga po ay pag-aralan natin yung Biblia. Kasi ang Biblia, ito po yung guide po natin para makilala po natin ang Diyos. Kasi kung hindi natin paniniwalaan ang banal na kasulatan, ay hindi po natin makikilala ang Diyos sapagat ang Biblia lamang ang siyang magtuturo sa atin ng totoo para makilala natin ng lubusan ang Diyos. No, kaya dito ay sabi nga doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, no? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig at panampalataya kay Kristo Jesus. At lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang magamit sa pagtuturo ng katotohanan at magpabubulaanan sa mga maling aral, no, upang ang mga lingkod ng Diyos ay mayroon silang mabuting mga gawa. No? Kaya dito ay napakahalaga sa buhay natin. Ano lang po tayo isang oras lang po tayo, mga 7 tapos na tayo, no? So doon ay sabi rito, totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sabi na isa sa mga katanungan natin, totoo ba ang Biblia? Sabagat marami kasi nagsasabi na ang Biblia ay gawa lang ng tao. Ang Biblia ay pangkaraniwan lang, pero ang Biblia po, ito po yung guide o ibinigay sa atin na kung sabi nga rito, na ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon patungkol sa Diyos. Ang Biblia, ito yung sulat sa atin ng Diyos para makilala natin siya. Ito yung nagtuturo sa atin. Kaya kung ang Biblia ay totoo salita ng Diyos, sa makatuwid, kinakailangan natin itong pag-aralan. Kinakailangan natin itong pag-aralan, sundin at pagtiwalaan. Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos, nangangahulugan
nangahulugan na hindi natin tinatanggap ang Diyos kung hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi natin tinatanggap at pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Kung hindi daw natin ginagawa yon, hindi natin tinatanggap ang Diyos. Pasok po kayo, sis. No? Sa kunting panahon po ay nakapagsalita tayo ng salita ng Diyos. Ayan. Salamat, ha? Ayan. So, pinag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, no? Na ang Biblia ay salita ng Panginoon na dapat natin ito paniwalaan, no? Dapat natin itong basahin o pag-aralan. Dahil ang katotohanan, binigyan tayo ng Diyos ng Biblia kung saan itinasulat niya ang kanyang mga salita at isang ebidensya ng pagpapadama niya sa atin ng kanyang pag-ibig. No, ang ibig sabihin, ang salitang pahayag ay ang pagpapaunawa ng Diyos sa sangkatauhan kung sino siya at kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. No, tamang relasyon sa Panginoon. Na ibig sabihin na ang Biblia ay napakalaga sa buhay natin. Kung maalala po natin yung sila sa Lazaro mayaman, no, nung sila ay namatay, na sinabi nung mamatay si Lazaro, dinala siya sa piling ni Abraham. Pero nung mamatay ang mayaman, dinala siya sa piling doon sa hadis ng pagdurusa. Doon sa kanyang kahirapan doon sa apoy ng impyerno, no? Kasi sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, ang impyerno hangga't buhay tayo hindi natin makikita. Yung sa piling ni Abraham, hangga't buhay tayo hindi tayo makakarating doon. Makakarating tayo doon kapag tayo ay nalagutan na ng hininga, no? Dahil sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan kung naglilingkod tayo kay Kristo. Pero kung hindi tayo naglilingkod kay Kristo, hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, hindi nyo mamanahin ang impyerno. Sa kanyo lang mamanahin ang impyerno kapag namatay na kayo. Pero hanggat buhay tayo, ayaw ng Diyos na mapunta tayo. Kaya binigyan tayo ng Biblia. No? Kaya yung mayaman na namatay, sabi niya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sapagat naghihirap ako sa apoy nito. Ang sabi ng Abraham, alalahanin mo, nagpasasaka sa ibabaw ng lupa. Ngunit si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit nandito siya ngayon inaaliw. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Sabi niya, at higit sa lahat, sabi niya, higit sa lahat, may malaking bangis sa pagitan natin. Upang ang mga nariyan ay hindi makaparini at ang mga narini ay hindi makapariyan. So, wala nang nagawa ang mayaman. Pero naalala niya ang kanyang 5 kapatid. Sabi niya, kung ganoon po ang mga Abraham, pinamamanhid ko po sa inyo na papuntahin nyo na lang po sa bahay si Lazaro, sa bahay ng aking 5 kapatid. Upang sila'y babalaan, upang wag silang humantong sa dakong itong pagdurusa. Kasi marami sa mga tao, di ba, sabi ng mga tao, kapag namatay sila, wala na silang maramdaman, wala na silang paghihirap. Pero ang totoo, kapag nagpakamatay ka sa mundong ito, pumunta ka lang doon sa totoong paghihirap. No? So doon nangyari, sabi naman yan, kung gano'n po papunta niyo sa bahay na lang si Lazaro sa bahay ng aking 5 kapatid upang sila'y babalaan nang hindi sila humantong sa dakong pagdurusang ito. Ano sagot ni Abraham? Nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Pero ang sagot ng mayaman, hindi po sapat yun. Kung may isang patay na muling nabuhay, tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Ang sabi ng Abraham, kung ayaw nila paniniwalaan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, iginigiit ni Abraham sa isang mayaman, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises. Ibig sabihin yung Biblia. Ito yung mga sinulat ni Moises
at ng mga propeta, walang iba kundi ang Biblia. Kaya binigyan tayo ng pangunawa ng Diyos sa katotohanan kung sino siya at kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Ang mga bagay nito ay hindi natin malalaman kung hindi inihayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya kapag hindi po natin napapakinggan ang Biblia, wala tayong totoong personal na relasyon sa Diyos. At hindi natin malalaman kung sino ba talaga ang totoong lingkod ng Diyos. No? Hindi natin malalaman yung kung hindi tayo maniniwala sa Biblia. Kasi dito sa mundo, may totoong lingkod ng Diyos at mayroon din hindi totoong lingkod ng Diyos. At ang totoong lingkod ng Diyos, ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang sabi roon, siya ay nagtalaga ng apostol, propeta, ebangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Upang tayo ay wag na madala pa sa mga sari-saring aral. No? So, ibig sabihin, malalaman mo na ang Biblia, kapag naniniwala ka sa Biblia, alam mo kung sinong lingkod ng Diyos at alam mo rin kung hindi lingkod ng Diyos. No? Dahil ang totoong lingkod ng Diyos, ipinangangaral ang totoong salita ng Diyos. Yan ang totoo. Kaya sabi nga rito na inihayag ng Diyos sa progresong paraan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon. No? 1,000, ibig sabihin, nabuo ang Biblia sa loob ng 1,500 years bago nabuo ang Biblia. At ang Biblia ay binubuo ng 66 book. No? Binubuo ito ng 66 books ang Biblia. No? Binubuo ito. Sa Old Testament, Genesis to Malakay, ay nasa 39 books po yon. Magmula naman sa Matthew hanggang Revelation, 27 books. Kaya binubuo ang Biblia ng 66 books. No? So, dito ay pinakikita na nabuo ang Biblia. Naglalaman ito ng lahat ng kinakailangan na malaman ng tao patungkol sa Diyos upang magkaroon siya ng tamang relasyon sa Kanya at ng tamang relasyon sa Kanya. Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos sa makatuwid, ito ang pinakamataas na otoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya, reliyon at moralidad. Yan. Kaya dito ay nakikita natin na kapag pininiwalaan mo ang Biblia, talagang nagtuturo ito ng totoong pananalig at pananampalataya. Kaya ang isang katanungan sa dapat nating itanong sa ating mga sarili ay kung paano natin matitiyak na ang Biblia ay salita ng Diyos. Paano ba natin matitiyak? No? Kasi matitiyak lang talaga natin yan kapag tayo ay naniniwala sa Biblia. Nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Kasi doon lang natin makikita at malalaman natin na ang Biblia ay totoo. Dahil marami ng binagong buhay ng mga tao dahil sa kanilang paniniwala sa banal na kasulatan. Isa na ako ron. Alam ni Sister Don kung paano ako binago ng Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan. Dati hindi rin ako naniniwala sa Biblia. No? Ang sinasabi ko dati na ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Pero dahil nga sa habag at biyaya ng Diyos, nakarinig ako ng totoong lingkod ng Diyos. At nalaman ko na napakahalaga ang banal na kasulatan. At siya ang nagbago ng aking buhay. No? Siya nagbago ng aking buhay. Dahil wala tayong magagawa, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay kung wala tayong personal na relationship sa Panginoon. Sabi sa Biblia, sabi ni Jesus Christ, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. At iyan ay malalaman lamang natin sa banal na kasulatan. Kaya malinaw na ang Biblia ay 100% na ito ay salita ng Diyos.
Sabagat sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagbubulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng pananampalataya o naniniwala sa banal na kasulatan, nagkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Nalalaman natin ang totoo, no? Sabi nga sa Biblia, sabi sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, no? Sabi niya, ngunit dumating ng panahon na ngayon na nga na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, ibig sabihin, ang tinuturo ng Biblia ay dapat tayo maniwala sa Diyos sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi ang Espiritu, hindi natin nakikita yan. Kaya doon ay nagkakaroon tayo ng totoong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kasi kung hindi natin malalaman to, hindi natin makikilala ang Diyos, tiyak ang patutunguhan natin ay impyerno. Dahil tanging ang Biblia lamang ang nagtuturo patungkol sa totoong Diyos. At ang Biblia lamang ang nagtuturo upang malaman natin kung sino ang ating tagapagligtas. No? Kung sino ang ating tagapagligtas. Ang sabi doon sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ibig sabihin, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Liligtas natin, yun ang sinasabi ng Biblia, no? Kaya kapag pinaniniwalaan natin ang Biblia, wala tayong ibang sinasampalatayanan at wala tayong kinikilalang tagapagligtas sa ating buhay maliban kay Kristo. Kaya ang sinabi ni Jesus Christ, mapalad ang naniniwala sa akin bagamat hindi niya ako nakita, sapagkat si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Kaya hindi mo na siya makikita. Kaya kung ang pananampalataya natin sa mundong nito kay Kristo ay sa pamamagitan lamang na nakikita natin, nagkakamali po tayo. Hindi po yon ang totoong Kristo na nakikita natin. No? Nagkakamali po tayo. Dahil ang sinasabi ng Biblia, maniwala tayo kay Kristo bagamat hindi natin siya nakita. Dahil itinuturo ng banal na kasulatan yung totoong pananalig at manampalataya natin sa Diyos. Totoong pananalig panampalataya natin sa Diyos. Dahil sinabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So na kay Kristo lamang ang daan papuntang langit. Ngayon, kung sino-sinong pangalan ang tinatawagan mo, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa atin para sa ikaliligtas natin maliban lamang kay Kristo. Maliban lamang sa ating Panginoon Hesus. No? So, yun ang tinuturo sa atin ng Biblia. Kaya kapag pininiwala natin na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos, tiyak na mababago ang ating buhay at makikilala natin ang totoong Diyos. At makapaglilingkod tayo sa Kanya ng totoo at nakakatiyak tayo pag alis natin sa mundong ito ay meron tayong patutunguhan. No? Meron tayong patutunguhan, walang iba kundi ang langit. Bakit? Kasi kilala mo na si Kristo eh. Siya ang iyong tagapagligtas at nalaman mo yan sa pamamagitan ng Biblia. Kaya ang batayan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Siya lamang ang magtuturo sa atin. Kaya mapalad ka, mapalad ako dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Naniniwala tayo. Kasi kung hindi natin paniniwalaan ang salita ng Diyos, sino pang magtuturo sa atin? Sino ang maggagay sa atin sa totoong Diyos?
Kasi kumpleto ng Biblia eh. Nabuo ito sa loob ng 1,500 years. 1,500 years. At ang nagsulat ng banal na kasulatan ay nasa 40 katao at iba't ibang estado ng kanilang buhay. 40 katao. Ang nagsulat nito, ang mga nagsulat nito ay ang kanilang estado sa buhay, sila ay mayroong doktor, mayroong abogado, mayroong mangingisda, no? So, bagamat ganun ang kanilang buhay, ginamit sila ng Diyos para maisulat ang kanyang mga salita na sabi doon na banal na kasulatan, kinasihan sila ng Diyos para maisulat, mabuo, para ang lahat ng gustong malaman natin patungkol sa Diyos ay makilala natin ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. No? Kaya yan, sana ay meron tayong natutunan sa gabing ito na kung saan ay mapalad tayo kung naniniwala tayo sa Biblia. Kapatid, hindi po ako ang nagtuturo sa inyo ng katotohanan, kundi ang Biblia lamang. Amen. Amen. Kundi ang Biblia lamang. Kami ay bilang lingkod ng aming Panginoon Hesus, tanging ang Biblia lang ang siyang makapagtuturo sa atin ng katotohanan. Kung sasabihin ni naman kami ang nagtuturo ng katotohanan, mali po yun. Dahil ang Biblia lamang ang nagtuturo ng katotohanan. Kasi kung magtuturo ka ng patungkol sa katotohanan at hindi mo gagamitin ang Biblia, nagkakamali na po ang tao. Kasi wala tayong alam sa mundong ito. Ang Diyos lamang ang may alam. Ang Diyos lamang ang may alam. Kaya, purihin ng Panginoon, nawa ay napagpala po tayo sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan. Kaya meron po tayong mga 10 minutes na lang na natitira. Baka meron kayong kaunting katanungan bago tayo magtapos. Na patungkol sa ating pong napag-aralan sa gabing ito. Meron po ba kayo? No? Sa loob ng 10 minutes na po natitira sa atin. Chairman? Okay na po, Pastor. Okay na? Dito sa ano natin, mayroon ba tayong natutunan? Okay lang ba sa inyo? No? So, wag po kayo mahihiya na magtanong o kaya anuman. Pero may time, may oras po tayo. Hindi po tayo pwede lumampas sa oras. No? Kasi kailangan maging intact po tayo. So, nawa, sa gabing ito ay ganun pa rin sa sunod na Lunes pa rin, Chairman. Ganun pa rin. So, tuloy-tuloy po tayo. Kaya tuwing Lunes po, alas 6 po ng gabi, punta na po kayo rito. Mag-start na po tayo. Matatapos lang po tayo isang oras lang. No? Isang oras lang ang natin. Prayer natin at pag-share ng salita ng Diyos. Bilang lingkod ng Panginoon. Ako full time na po nga sa ministry, sa gawain. Kaya lahat po ng activities ay magagampanan ko na para sa church. At siyempre para naman sa Panginoon. No? Kaya yan, salamat, sana ay napagpala po tayo sa gabing ito. Ay tayo po siguro ay umawit. Chairman, siguro pwede ka na mag-closing prayer na, Chairman. Okay, Chairman natin closing prayer. No? Awitin po natin give thanks with the great Lord. Give thanks.
isang huling panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Nandito po kami, nagkatipon-tipon po sa gabing ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Diyos. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Diyos. Lord, salamat po sa aming dinapo mo po manggagawa. Nakalamig po kami ng mga salita. Tunay na may pamuhay namin po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Pero maraming salamat sa iyong mga salita na tunay na napag-aralan po namin sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ikaw ang Diyos na kasama namin saan man kami pupunta. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay. Bago po tayo magtapos na may announcement po ako. Ang church po namin yung Disciple of Jesus Christ Mission Church ay mag-anniversary po kami ng second anniversary. At gaganapin po natin, Chairman, doon, di ba, sa Happy Land? Okay, Kagawadan. Kagawadan. So, inviting po namin kayo na sana ay sama-sama po tayo Kailan ba, doon. sir? Sa June 30. 3 o'clock po ng... ng hapon, no? Hapon yon, 3 o'clock ng hapon, June 30. Linggo po yon, no? Linggo nating gaganapin ng alas 3 po ng hapon, no? So, matagal-tagal pa naman, mahigit pa isang buwan pa naman, no? Na pagano natin. Yan. So, salamat. So, God bless po. Marami po salamat. Sino? Schedule ng port page daw bukas. Schedule daw ng port page. Ano portrait? Pero, 9 a.m. to... Sa kanya ko yan. Ay, sinatanggal na ba ito? Tatanggalin niyo pa. Opo, 10 sakong ginawa namin, Che, kasi gabi na. Baka kami Nasaan dadaan. na sila? Lumalas truck, andyan po, yung kasama ko. Sino nagsako? Opo, kami na. Tapos bubuhatin nila bukas. Kumbaga namin bukas ng Che pare, ilagay dun sa... Bigyan mo silang pamasaya, wala pamasaya pa. Ay, bigyan mo lang bigas. Bigyan sa pamasahe nila. Bigyan mo sila. Tapos si VI po bukas, kapag kinulang yung tambak, ilagay na natin. So, Ito na, sinanay mo. lunes ulit, ha? Ano, Jay? Ano? Okay.